Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rocky Rondina at shoutout kay Renz Rigor. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang buong kaayusan ay talagang napakasimple. Gagamitin ni Han Sanchen ang kapangyarihan ni Huya para tulungan siyang buksan ang aklat ng langit. Pagkatapos, binantayan ni Huya ang aklat ng langit para sa Han Sanchen sa selda. Kung may lumalapit na tagalabas, sisipol ang tagalabas, iiwan si Huya ng ilang oras para linisin ang eksena sa selda. Ang dapat gawin ni Huya ay gamitin ang oras na ito para mabilis na makapasok sa aklat ng langit para ipaalam kay Han Sanchen. Pagkalkula ng pagkakaiba ng oras sa pagitan ng makalangit na mundo ng libro at sa labas ng mundo, si Huya ay may higit sa sapat na oras upang gumana tulad nito. Kung gayon, pinuno ng alyansa, kung papasok ka at walang gumagalaw sa aking tabi at hindi ako papasok sa aklat ng langit para hanapin ka, gusto mo bang lumabas at gumawa ng mga sari-saring bagay? Ngumiti si Han Sanchen, nakalimutan mo na ba na may elite na pangkat sa mundo ng aklat ng langit? Pagkarinig nito, biglang naalala ni Huya na meron pala talagang pangkat ng mga tao sa mundo ng Tianshu. Ito ay orihinal na ginamit upang makipagtulungan sa dalawang lalaki sa pagsira sa Kamalig, ngunit dahil sa espesyal na sitwasyon ng tuldok ng butil noong panahong iyon, ang pangkat na ito ay hindi kailanman pinakawalan. Kung hindi lang ito pinaalala ni Han Sanchen ay muntik nang makalimutan ni Huya. Pagdating ng panahon, aalagaan nila ako sa loob, at ikaw na ang bahala sa akin sa labas, sabi ni Han Sanchen. Tumanggaw si Huya, kilala ko ang pinuno. Tumayo si Han Sanchen at tinapik ang kanyang balikat, bigyan mo ako ng oras, at bibigyan kita ng kinabukasan, kumilos tayo. Tumingin si Huya kay Han Sanchen, bagamat siya ay nakangiti, ang kanyang mga mata ay nagbigay kay Huya ng sapat na kumpiyansa. Don't worry, Alliance Leader, Huya will buy you enough time. Pagkasabi ni Huya nagsimulang sumunod sa mga turo ni Han Sanchen, matapos ilabas ang enerhiya, at pagkatapos ay gumamit ng espesyal na pamamaraan ni Han Sanchen, nabuksan ang aklat ng langit. Nang kumislap ang puting liwanag, nawala si Han Sanchen, isang balumbon ng kaligrapya at pagpipinta lamang ang naiwan sa kanyang kamay. Sa katunayan, alam din ni Han Sanchen na sa pagkakataong ito, napakataas ng kanyang mga panganib. Ang makalangit na aklat ay inilagay sa mga kamay ng isang taong ngayon lang sumama sa akin. Iba ito sa karaniwang pagtuturon ng mga kasanayan at karma. Iyon ay ilang mga bagay lamang na nawala sa walang kabuluhan, ngunit kung ang makalangit na aklat ay nahulog sa mga kamay ng iba, ito ay nakamamatay sa Han Sanchen. Gayunpaman, ang Han Sanchen ay talagang walang ibang magagandang pagpipilian sa ngayon. Makagat lang siya ng bala. Sa pag-urong ng puting liwanag, bumalik si Han Sanchen sa pamilyar na mundo ng aklat ng langit. Bagamat hindi nakakakuha ng sapat na espiritual na enerhiya ang Han Sanchen ngayon, maaari pa rin itong gawing mas komportable ang Han Sanchen. Maghihintay ako para makita ang pinuno. Mula sa malayo, nakita ng mga elite na miyembro ng koponan si Han Sanchen at isa-isang sumugod. Leader, nakahanap ka na ba ng pagkain at sinabihan kaming maghanda para sa aksyon? Damn, everyone who lives here feel like months have passed, nakakatamad na nangangati ang kamay ko. Leader, ilabas mo kami dali, today, we must give them a hard blow. Leader, nitong mga nakaraang araw, wala ni isa sa amin ang nawalan ng gana dahil sa paghihintay. We have been practicing hard, therefore, feel free to leave the task to us, we will complete it successfully. Nang makita ang mataas na moral ng bawat isa sa kanyang mga kapatid, lubos na nasiyahan si Han Sanchen. Hindi nila naabot ang kanilang sariling mga inaasahan, ni hindi nila sinayang ang malawak na yaman na ibinigay sa kanila.
Mga kapatid, dahil sa masalimuot na sitwasyon sa Liangdian, natapos ko na ang misyon ng pag-atake kasama si Huya mag-isa, gayunpaman, dahil mismo sa pagkasira ng Liangdian, naubos ko na ang lahat ng aking pagtatanim, at ngayon ang aking mga meridian ay ganap na nasira, ang sitwasyon ay kritikal. Ang pinakamahirap na bagay ay na ngayon ako ay lason pa rin. Pagsasalita tungkol dito, si Han Sanchen mismo ay medyo hindi makapagsalita at walang magawa. Napakawalang kwenta nito, at ang pangunahing punto ay dapat itong lason. Pinuno, paano nangyari ito? Nalalason ka ba? Kaya mo bang gamutin? Isang grupo ng mga tao ang labis na nag-aalala sa pisikal na kalagayan ni Han Sanchen. Tutal, si Han Sanchen, ang pinuno ng alyansa, ay talagang walang masabi sa kanyang pakikitungo sa kanila. Sa paghahambing ng kanilang sarili sa isa't isa, natural nilang tinuturing si Han Sanchen bilang kanilang mabuting amo. Ang lason na nalasan ko ay napakalakas, walang malambot na paraan upang gamutin ito, maaari lamang itong gamutin ng husto. Pinuno, ano ang mahirap na solusyon? Sabi ni Han Sanchen, napakasimple. Ginagamit ko lang ang sarili kong katawan para sugpuin ang lason, ito ang mahirap na solusyon. Ngunit pinuno ng alyansa, wala kang antas ng paglilinang ngayon, at sira pa rin ang iyong mga meridian. Sabi ni Han Sanchen, kaya, kailangan ko kaagad na tulungan mo akong malampasan ito, payag ka ba? Leader, kaming lahat ay mga sundalo na inilabas mo, kung wala ka, hindi pa rin namin alam ang aming ginagawa. It takes 1,000 days to raise an army, but it only takes a moment. Don't ask US to help you with anything. Even if you ask US to go out and work for you, we will never say no. Leader, kung may gagawin ka, ibigay mo lang ang instructions mo. Tumanggo si Han Sanchen, salamat mga kapatid, yun lang, wala akong cultivation sa ngayon, kaya kung gusto kong gumaling ang mga sugat ko, wala na talaga akong mahanap na basic plan, I need you to lay down the basic plan for me, so, since then, unti-unti na akong gumaling, at may chance pa. Walang problema, nag-aalala lang kami na hindi sapat ang aming paglilinang at magiging kalagkarin kami sa iyo. We have been waiting here for a long time, and we have been practicing more diligently during this period, now it is really full, and there is no problem at all. Iyan ay, sabi ni Han Sanchen, okay, maghanda na tayo para magsimula. Pagkatapos sabihin iyon, bumalik si Han Sanchen sa kanyang bahay na kawayan kasama ang lahat. Kalaunan, sa ilalim ng pagtuturo ni Han Sanchen, ang grupo ng mga tao ay nahahati sa dalawang grupo, sila ay humalili upang tulungan ang kanilang sarili na i-activate ang 5 elemento ng banal na bato, upang ang 5 elemento ng banal na bato ay magkaroon ng higit na enerhiya upang ayusin at lagyang muli ang kanilang mga sarili. Sa ganitong paraan, nagtatrabaho sila sa mga grupo, at isang grupo ang responsable para sa suporta sa logistic ng iba, maaari nilang panatilihin ang 5 elemento ng banal na bato na patuloy na tumatakbo ng walang tigil. The next period of time will be very hard and boring, are you all ready? Tanong ni Han Sanchen. Walang alinlangan na tumanggo ang lahat. Okay, bago tayo magsimula, may huling sasabihin ako sa lahat, sa proseso ng pagpapagaling sa akin, dahil mayroon akong lason sa aking katawan, maaaring maraming mga hindi inaasahang sitwasyon sa hinaharap. Tandaan mo, hindi mo kailangang mag-alala at huwag kang pumunta upang iligtas ako o tulungan ako, dahil hindi lamang baka hindi mo ako mailigtas, ngunit maaari ka ring masugatan ng hindi sinasadya. The only thing you have to do is to find a way to keep the 5 elements divine stone running and your own live safe. Naiintindihan mo ba? Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, nag-alinlangan ang grupo ng mga tao. Bawal akong tulungan siya. Kung may mangyari sa kanya, hindi ba ito magdudulot ng malaking problema? Ito ang utos ko, gusto mo bang suwayin? Nagkatinginan ang lahat sa gulat, sa antas na ito, hindi sila nang ahas na sumuway. Ang pagsuway ay katumbas ng pagtataksil, na halatang hindi sila nangangahas na gawin. Hihintayin ko ang order, gaano man sila ayaw o nag-aalala, lahat ay walang ibang pagpipilian. Ngumiti si Han Sanchen na may kasiyahan, ang dahilan kung bakit niya ito inayos ay dahil nag-aalala siya na kung may nangyaring mali, o kung naging maayos ang pag-unlad, ngunit biglang lumabas ang demonyong enerhiya sa katawan at ang halimaw, ito ay lubhang mapanganib.
Sa oras na iyon, hindi alam kung kayang kontrolin ni Han Sanchen ang kanyang sarili. Sa makatuwid, ang pag-iwas sa kanila mula sa iyo ay syempre ang pinakamahusay na pagpipilian. Ito ang lahat ng kanyang mabubuting kapatid, at si Han Sanchen ay nag-aatubili na saktan sila. Simulan na natin. Nang matapos magsalita si Han Sanchen, ang unang grupo ng mga tao ay nagsimulang umupo sa paligid ng Han Sanchen. Pagkatapos, nagtulungan silang suportahan ang 5 elementong banal na bato sa harap ng Han Sanchen gamit ang kanilang tunay na lakas. Ang grupong ito ng mga lalaki ay karapat-dapat na espesyal na sanayin ni Han Sanchen mismo, at gumamit din sila ng mga mapagkukunan upang lumikha ng mga elite. Sa pinagsamang pagsisikap ng ilang tao, ang pagsabog ay talagang napakalakas, at ang liwanag ng 5 elementong banal na bato ay direktang naihilawan ng napakaliwanag. Sa susunod na segundo, ang 5 elemento ng banal na bato ay naglabas din ng mga pagsabog ng mahinang liwanag, na nakakadagdag sa Han Sanchen ng baliw. Kahit na ang epekto ng 5 elementong banal na bato na pinatatakbo ng kanyang sariling kapangyarihan ay mas malala, ito ay talagang mas malakas kaysa sa isa na pinamamahalaan ng Xiaobei ngayon. Gayunpaman, pagkatapos maranasan ang pangyayaring ito, nagpasya pa rin si Han Sanchen. Kung wala kang gagawin sa hinaharap, mas mabuting maglagay ka ng mas totoong kapangyarihan sa 5 elementong banal na bato. Sa nakaraan, kapag may kaunting kapangyarihan, ang 5 elemento ng banal na bato ay automatikong lalabas sa tagapagligtas. This time, dahil na-overload kanina, naubos na, nang dumating ang oras na gamitin ito, si Han Sanchen ay nasa kasalukuyang sitwasyon. It was really both, nakakahiya at pinapatay ako. Ang berdeng ilaw ay pumaligid sa Han Sanchen, at ang mga pagsabog ng kaganhawahan at init ay kumalat sa buong katawan ni Han Sanchen. Bahagyang pumikit si Han Sanchen at nagsimulang mag-concentrate. Susunod, ay ang pinakakritikal na paglalakbay sa pagpapanumbalik. Ito ay nauugnay sa lahat sa hinaharap. Hindi nang ahas si Han Sanchen na mag-antala at mabilis na pumasok sa isang estado ng kawalan ng ulirat. Ang mga subordinate ay hindi nang ahas na mag-antala, at mabilis na pumasok sa isang estado ng konsentrasyon ng isa-isa upang magbigay ng mas matatag na suporta para sa pagpapatakbo ng 5 elemento ng banal na bato. Sa mga natitirang subordinate, hindi rin sila idle. Maliban sa ilang tao na may pananagutan sa pang-araw-araw na pag-inom at pang-araw-araw na buhay, ang iba pa sa mga tao ay nagsimula na ring magtanim ng sarili nilang paglilinang, para lang tumagal ng mas matagal kapag sila ang pumalit at magbigay ng karagdagang tulong sa Han Sanchen. Hindi ginawa ni Han Sanchen ang pagsasanay na ito nang hindi nag-iisip. Nagtakda siya ng panahon, mga 7 araw. Sa ganitong paraan, ilang oras lang ang oras sa labas, at nakakapit pa si Huya. Sa unang araw, ang proseso ng pagkumpuni ng Han Sanchen ay dapat na ang pinaka-epektibo. Dahil ito, ang pinakamasama, ang unang pag-aayos ay malinaw na nasa punto. Ang nakakalaso na pagsalakay sa katawan ay nagsimulang bumaba, ang ilang mga ulcer sa balat ay nagsimulang mabawi, at ang mga lason sa cortex ay bumaba rin ng husto. Sa labas, parang normal na tao na si Han Sanchen. Sa ikalawang araw, nagsimulang bumagal ang proseso ng pagkukumpuni. Sa ibabaw, parang walang nagbago. Gayunpaman, alam na alam ni Han Sanchen na ang kapangyarihan ng 5 elementong banal na bato ay upang labanan ang mga lason na sumasakop sa kanyang katawan. Dahil si Han Sanchen mismo ay wala ng anumang paglilinang, at ang kanyang mga meridian ay ganap na may kapansanan, sa makatuwid, para sa Han Sanchen, hindi niya magagawa ang nangungunang paggamot sa kanyang sarili, ngunit maaari lamang umasa sa paggamit ng 5 elementong banal na bato. Napakabagal ng prosesong ito, gaya ng inaasahan ni Han Sanchen. Maaari ka lamang makinig sa kapalaran at makita kung gaano kalayo ang 5 elemento ng banal na bato ay maaaring maglaro at magpagaling sa iyo. Ang ikatlong araw ay hindi pa rin gaanong naiiba sa ikalawang araw. Sa ika-4 na araw, nagkaroon ng unang shift ang koponan, ngunit kahit na may bagong kapangyarihan upang i-activate muli ang 5 elementong banal na bato, hindi pa rin ito nagdala ng maraming kapangyarihan sa 5 elementong banal na bato. Sa ika-5 araw, ganoon pa rin. Pagkatapos ay dumating ang ika-6 na araw, katulad ng dati. Sa ika-7 araw, ito na ang huling araw ng unang yugto. Pero kung tutusin sa kasalukuyang sitwasyon, kung walang mangyayaring hindi inaasahan, dapat ordinaryong araw lang ang araw na ito. Pagkaraan ng 7 araw,
Ang pagpapanumbalik ng 5 elementong banal na bato ay talagang walang maraming positibong impormasyon para sa Han Sanchen. Maliban sa inaasahang nakakabaliw na pagsisimula sa unang araw, halos walang malaking pagbabago sa susunod na 6 na araw. Nagulat talaga ito kay Han Sanchen. Pagkatapos ng lahat, orihinal na naisip ni Han Sanchen na kung ang wave ng operasyon na ito ay natapos, ang mga lason sa kanyang katawan ay halos maalis sa ika-7 araw. Bukod pa rito, upang umatras ng isang hakbang, kahit na hindi ito nalinas, ang iyong pisikal na kalusugan ay dapat na maibalik sa punto kung saan ito ay sapat na upang magkaroon ng isang pangunahing paghaharap sa lason. Ngunit ang hindi inaasahan ng Hansan ay hindi ito umabot sa puntong ito. Sa pangkalahatan, ito ay hindi gaanong naiiba sa pisikal na pagkabaliw sa unang araw. So this time talagang drained na ang katawan. Na napakalaki ng konsumo na kahit ang 5 elementong Divine Stone ay hindi makabawi. Tila hindi inaalis ang posibilidad na ito. Matagal nang na-overload ang katawan ko, kaya natural palagi itong nasa estado ng paghigpit ng orasan. Ang kasalukuyang muling pagdadagdag ng 5 elemento ng mga banal na bato ay malamang na hindi maabot ang inaasahang antas ng pagkukumpuni, ngunit maaari pa ring makabawi sa mga lumang utang na inutang sa nakaraan. Siyempre, posible rin na ang lason ay napakalakas na kahit na ang 5 elemento ng banal na bato ay maaari lamang ayusin ng may pag-aatubili. Medyo masama ito, kung ganito ang kaso, mas magtatagal ang pagde-detoxify. Pero ang problema ay wala nang gaanong oras si Han Sanchen para dito, tutal, mismong si Han Sanchen ay hindi alam kung ilang oras pa ang maaari niyang sayangin dito, para sabihin. Walang pagmamadali ay isang kasinungalingan. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay kritikal at dapat akong makabawi sa lalong madaling panahon, kaya mayroon akong opinyon. Panipi, leader, please speak. How about some strong medicine? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!